Hello XADV, nagkita ulit tayo. Alright, let's go. Sobrang na-miss ko rin itong XADV. Iba talaga yung comfort. Pero unahin ko na muna, maraming salamat ulit kay Boss Reg, kay Boss Aldrin ng Honda Paranaque. Sabi ko kasi sa kanila, namimiss ko na tong XADV. Tinanong ko kung pwede ko bang iikot-ikot. Okay lang naman daw. Grabe tong XADV. Tumatalon talaga. Naka standard mode pa lang tayo ha. Gusto ko lang din kasing gamitin tong Insta360. Gusto ko makita ko anong itsura ko pag nasa XADV Para medyo maalog lang tong mount ko Pero okay lang yan kasi may stabilization din naman tong X5. Ang ganda rin itong color TFT panel ng XADV. Talagang napaka crisp. Pero syempre kung may XADV ako, lalagyan ko rin dito ng Ayuchi BX yan. Nakakatawa yung naka-scooter ka. Maxi scooter pala. Pero may power ka anytime. And gusto ko rin talagang maupuan ulit tong tong XADV. Kasi kahit sobrang gustong gusto natin yung ADV 350, parang feeling ko band-aid lang yun band-aid solution. Kasi ang talagang dream bike natin is itong XADV. So parang ang mindset ko ngayon, ba't ka pa magsa-stop over? Stay na muna tayo kay 160, then grind, ipon, then hopefully someday makabili tayo nitong XADV, di ba? Tara mag-highway tayo. Na-miss ko na rin dumaan ng highway na naka-scooter Mauga lang tong mount natin pero mukhang secure naman, stable naman. Bibigay pa kayo tayo ng card. Alright. Expressway Gaming on an XADV. Yun. Wala kang kapagod-pagod sa long ride dito. Ang ganda ng seating position mo. Siguro sa lahat ng motor na nasakyan ko, isa talaga to sa pinaka-comfortable. In terms of ergonomics, pasok na pasok sa akin M5.8, tamang-tama lang yung taas ng handlebar. Hindi sobrang taas, hindi rin mababa. Talagang swak na swak lang. And stock exhaust pa rin pala tong XADV na to Pero ang ganda ng tunog Oh. Effortless ang power dito. Hindi pa galit na galit yung makina Kumbaga chill ride pa rin Alam ko ito yung 2024 version na XADV. So wala pang cruise control. Pero for me okay lang yun. I'm not a fan of cruise control din naman. Siguro okay to have na feature, pero hindi mo rin gagamitin ng matagal Kasi nung na-try ko yung ZH2 before, may cruise control yun. After a while, mas gugustuhin mo rin talagang pumipiga. Parang boring pag wala kang ginagawa. Grabe to Talagang yung power pag kailangan mo. Hindi pa ako naka-manual niyan Kasi very responsive yung throttle. So alam na rin nyo kung kailangan nyo mag-downshift, kung mo-overtake ka, kung kailangan kanyang bigyan ng extra power. Mo-control mo rin talaga sa throttle. Alright, ikot lang tayo dito sa favorite spot natin. Nagbubukas ng helmet, pupuwing ka kaagad Pwede rin talagang city riding to XADV. Akala kasi ng iba sobrang laki, di ba? Sobrang bulky tingnan. Pero siya, very light handling, ang gaan dalhin, very nimble din. Hindi pa ako nakatry ng ADV 350. Pero I would assume na same feels dito sa XADV yun. Kasi hindi na naman nalalayo ng size. Talagang lamang na lamang lang sa power tong XADV.
745cc kasi to. Hangin. Iba yung relaxation pag gamit po tong XADV. Talagang ano eh, sobrang chill. So this time gamitin naman natin tong Instaframe ng X5. Maganda dito, siya na yung bahalang mag keyframe nito. Pag Instaframe ang ginamit mo, bibigyan ka niya ng dalawang file. Isang RAW, yung 360 pa rin, pero yung isa naman flat video na. Kaya maganda dun, kung hindi mo nagustuhan yung keyframe or yung Instaframe ni X5, may option ka pa rin naman na mag-edit. And ang ganda rin ng suspension nitong XADV pala. Kahit anong lubak yung daanan mo, hindi mo masyadong ramdam. Yan ang maganda pag naka XADV ka, pwede ka mag-neutral. Kaya kung gusto mong bumomba-bomba, pwede pa rin. Ay, may handbrake rin pala to ah. Ayan. Hindi ka nakagalaw niyan. Base pala dito sa nasa panel, ang fuel consumption nito is 22.2 kilometers per liter. Pero going back pala dun sa Instaframe ng X5, ang feedback ko lang dun is yung flat video ng Instaframe is only 1080p, which is okay na rin naman. Gusto na naman yung 1080p. Pero for some content creators kasi like ako, sa YouTube 4K ang upload ko, though pwede ko namang i-upscale na lang sa editing software. Tapos syempre medyo makakonsumo rin sa storage yun, since dalawang file. And yung mga 360 files, yung mga RAW, medyo malaki yun ha, lalo na kung mag-8K ka. Pero alam ko tong Instaframe lang to eh, maximum mo 5.7K. So kung gusto mong mag 8K 30fps, doon ka sa regular na 360 video. Alright, nagbabadya ang panahon ha. Medyo malilim. Palit pala tayo ng mode. Try natin tong sport. Tara, ito, naka-sport mode tayo guys. Konting bakbak tayo pabalik. Lakas ng hangin dito sa taas. Pero you feel very stable pa rin dito sa XADV. Yun ang advantage pag malaki yung motor mo, kasi mahalaga rin yung stability pag mabilis yung takbo mo, tapos malakas yung hangin. Mararamdaman mo yan pag medyo maliit yung dala mo eh. Mga tipong 400cc, mga saktuhan lang na pang highway. Or actually kahit yung mga middleweight bike eh, mga 600cc, kung mabilis takbo mo tapos malakas hangin, medyo ramdam mo. Kaya payo ko sa inyo guys, kung meron kayong dream bike, i-test ride nyo, kaya puntahan nyo sa showroom. Kailangan nakikita nyo lagi eh, nasa law of attraction yan, kailangan ma-feel mo talaga yung gusto mo. E syempre kung sa computer mo lang lagi tinitingnan, di ba? Sa internet lang, hindi mo masyadong na-feel yun. Kung gusto mo ng Honda, may mga test ride unit naman sila dyan sa Honda Paranaque. Kung gusto mo naman ng Ducati, nagte-test ride event si Ducati Alabang. Kung Yamaha naman, nakapag-test ride din ako sa Yamaha Rev Zone sa Daang Hari. Yun nga lang, kung Kawasaki yung gusto mo, parang wala talagang demo unit yun, walang test ride. Kahit nung binili ko si Z9 eh, hindi ko pa natatry yun. Actually lahat pala ng motor ko hindi ko naman na-test ride bago bilhin. MT-03, yung Z9, yung ADV 160. Yung iba kasi gusto ma-test ride muna yung motor bago nila bilhin, di ba? Swerte mo kung may test ride unit yung gusto mo. Tuwing hapon, tong sukat, exit, bikutan, ako, abutin talaga kayo ng siyam-siyam. Yan yung mga lugar na ewan ko ba, hindi na nila makasolusyonan. Doon pala sa mga may tanong about the XADV, huwag kayo maya mag-comment, tanong lang kayo, pilitin natin yung sagutin yan. And by the way guys, road to 22,000 subscribers sa pala tayo dito sa YouTube channel. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click the subscribe button below and like and share the video. And nakalimutan ko palang itaas din tong windshield ng XADV. So the whole time nakababa lang. Pero mas preferred ko nga yun eh.
Kahit sa 160 nakababa rin lagi yung windshield para mas presko. Eh napansin ko pag nakataas yung windshield mo, protection nga sa hangin yun, pero medyo mas maingay naman. Mas rinig mo yung wind noise. Tumatalon pag naka-sport. Balik natin ng normal lang. Standard pala. Yan. Standard. By the way guys, pwede ka magpalit ng mode habang umaandar. I-close mo lang yung throttle. Yan, pansin ko maganda rin yung balance itong XADV na kahit sobrang bagal mo sa traffic, pero hindi ka magbaba ng paa eh. Pag ganun yata, mababa yung center of gravity, no? Parang ganito, kahit gano'ng kabagal, mababa mo lang yung paa mo pag talagang titigil ka na. So medyo umay na pag inabutan ka ng traffic sa service road. Pag inabutan ka ng traffic dito sa service road, no choice ka. Talagang kailangan ko counter flow. Kundi wala, abutin ka ng siyam-siyam. Alright, so we are back Honda Paranaque. So as usual, had so much fun. Wala, ibang level talaga tong XADV. Kahit sandali mo lang gamitin eh, talagang marirelax ka na. Para ka nagpas pa. After ng ride mo, sobrang relax ka na chill ka na. Dito ko na muna patuloy yung video, pero sana nag-enjoy kayo sa ride natin today sa pasyal with XADV and kasama rin si X5. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.